Ngayon ay ahon, kakalimutan ang nakaraan. Daling lang hapon, isasantabi na at wawakasan. Pagkakaliwanag ang pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak na iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong aralin. Ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Ipag-iriwan at ihahayag ang kalayaan. Di papaalipin, hindi na muli magpapabihan. Sa bawat sulok ng mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Ngayon ay ahon, kakalimutan ang nakaraan. Daling lang hapon, isasantabi na at wawakasan. Pagkakaliwanag ang pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal.
ang mawalang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ang mawalang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak ay babalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Panginoon, Diyos na nag-iingat at nagpapagaling sa amin, pinupuri at dinadakila ka namin. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawa, nasabi at naisip naming hindi nakalugod sa iyo. Marami pong salamat at muli na naman kaming nakarating sa araw ng linggo upang maka-attend sa aming online worship service. I-bless mo po, Panginoon, lahat ng parte ng online worship service na ito. Nawa, Panginoon, ay malugod ka sa laman ng aming mga puso at isipan, sa mga kantang aming aawitin, sa aming mga offering, at sa pagbabahagi ng iyong salita. Nawa po ay matuto kami at gamitin namin sa pang-araw-araw na buhay ang mga ipaparating mo sa amin ngayong umaga. Panginoon, nawa ay huwag naming sayangin ang kalayaan at privilege na mag-worship sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga awit, 71. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang ngang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mapuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin, saan man dako maparoon tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ika'y aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan
Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. You never change. You never fail, oh God.
creation suddenly articulate, and with 1,000 tongues to lift one cry. And from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. And were the whole earth echoing His eminence, and His name would burst from sea and sky, and from rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Let's sing, Christ be magnified. We're singing, oh, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. We're singing, oh, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry in one, and then in one raptured hymn of praise, we'll sing, Christ be magnified. Be magnified in us, Lord. Sing it, oh, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. We sing it, oh, Christ be magnified. From the altar of my life,
mga kapatid, and Happy New Year! Tayo ay sa buwan pa lang ng January, kaya pwede pang magpahabol ng Happy New Year despite na alam ko ang ating paligid ay malungkot, maraming restrictions, ngunit tayo ay hindi mapipigil sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, pangatlong linggo ng January 2022, ay taglayin natin ang kasiglahan, taglayin natin ang kasipagan para sa gawain ng Panginoon, sapagkat ito ay kalooban ng Panginoon despite ng ating nararanasan. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo sa pagkakataon na kami ay sama-samang sasalo, Panginoon, sa iyong spiritual na hapag. Di man kami nagkakakita-kita, Panginoon, sa loob ng iyong bahay-sambahan, ngunit sa pamagitan ng media, kami, Panginoon, ay maaring makipag-ugnayan sa bawat isa, lalo na hinggil sa pagsunod namin sa iyo, pananambahan, pananalangin, at marami pang ibang pwede namin gawin, Panginoon, online. Kaya pagpalain mo kami sa pagpapatuloy namin, Panginoon, sa pangatlong linggo ng January, na alisin mo ang mga hadlang, Panginoon, sa aming mga daan upang maganap namin ang iyong banal na kalooban maging sa panahon na ito ng pandemya. Tulungan niyo rin ang iyong abang lingkod. Alam mo ang kanyang mga kahinaan. At ang bawat isa kanilang mga tahanan, ang mga may sakit, paupuin mo sila sa sandaling panahon upang kami, Panginoon, ay magsama-sama sa iyong mga banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking sinasamo at tinadalangin. Amen. Ang mensahe natin sa umagang ito, mga kapatid, ay pagpapatuloy lamang po ng mensaheng inihatid sa atin ng ating District Superintendent last Sunday. At ito ay tungkol sa apostolic instruction na binigay ng kanyang masipag na lingkod na si Apostol San Pablo. Natalakay po sa atin ang mahalagang pag-uugali hinggil sa pananaw ng paglilingkod, pagsunod sa Diyos, pagsasakatuparan ng ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya. So, nasa 1 Thessalonians chapter 4 pa rin po tayo. Na-discuss ni D.S. from verse 1 up to verse 12. Ngayon naman po ay from verse 13 to 18. Mamaya mababasa nating lahat, isa-isa ang mga talatang ito. Ngunit nais kong basahin lamang ang pinaka-keywords natin sa umagang ito. Sa verse 18, sabi niya, "Kaya nga mga kapatid, pasiglahin, aliwin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito." So ang pamagat ng ating mensahe, kaaliwan sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Kung atin pong babasahin ang aklat ng 1 Thessalonian, ay mapapansin po natin na madalas mabanggit ni Apostol San Pablo ang tungkol sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, sa bawat chapter, makikita natin na ito ay nakatala. Sa chapter 1, mababasa natin yun sa verse 10, sa chapter 2, sa verse 19, at chapter 3, sa verse 13, at sa tatalakayan natin ngayon, chapter 4, ay binabanggit po yan sa verse 13 hanggang verse 18. At doon sa chapter 5 naman po, mababasa natin yan magmula sa unang talata hanggang sa mga talataang 11. So, ganun kahalaga ang ating pag-aaralan sa umagang ito sapagkat ito'y kaakibat ng apostolic instruction sa mga taga-Tesalonika upang tayo rin sa mga panahong ito bilang mananampalataya taga-sunod ng Panginoon, nahahamon din tayo ng labis-labis ay magpatuloy tayo sa mga narinig at napag-aralan nating instruction mula sa salita ng Panginoon. Sa ating teksto, tinalakay po ni Apostol San Pablo ang kaaliwan
sa muling pagbabalik ni Hesus Kristo. Na dapat po tayong maaliw dahil totoo at tiyak na si Jesus ay babalik muli para sa atin. At dapat tayong maaliw dahil tayo ang dahilan ng kanyang muling pagparito. Dahil tayo po ay kukunin ng ating Panginoon, hindi kasama ng mga di mananampalataya. So may 3 punto lang po. Ang una, ang mararanasan kalungkutan. Ang pangalawa, ang pag-asang makakamtan ng mananampalataya sa muling pagbabalik ni Jesus. At ang pangatlo, tayo'y dapat mag-aliwan sa isa't isa. Number 1, ang mararanasang kalungkutan. Sa verse 13, maliwanag po doon, mga kapatid, na ang kalungkutan na ating maranasan ay dahilan po ng pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay. Alright? Or kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Ito po ay nangyayari ngayon dahil po sa pandemya, dahil po sa stress, dahil po sa takot. Marami po ang bumibigay ang katawan. Sasabayan pa ng iba't ibang mga karamdaman na umiiral sa ating paligid o sa ating daigdig. Malungkot. Hindi po natin mapipigilan ang mga iba't ibang pangyayari sa ating daigdig na tayo ay makaranas ng kalungkutan o ito'y nagdudulot sa atin ng matinding kalungkutan, mga minamahal na kapatid. Na dahil sa kamatayan ng mamahal natin sa buhay, ang kalungkutan at pagdadalamhati natin labis-labis at mabigat natin itong dinadala. Amen po ba? Sino ba naman ang hindi masasaktan? Mamamatay na lang yung mahal sa buhay, hindi mo pwedeng lapitan, especially those who are COVID victims. Labis-labis ang ating kabigatan na dinadala sa mga ganitong senaryo ng buhay. It is the most stressful event that every one of us can endure. Yung pong kamatayan, ha? Dahil ito'y sorrow of separation. Alam ito ng Panginoon, alam ito ni Apostol San Pablo, kaya nga binibigyan ng instruction, paalaala, pagpapalakas ng loob ang mananampalataya, hindi lang sa panahon ng mga taga-Tesalonika, hindi hanggang sa ating panahon. Sa ating kapatid o mga mahal sa buhay, we have this sorrow of separations. Ang halimbawa, isang halimbawa niyan sa Biblia ay sa Acts 20:37-38. Tungkol po ito sa kwento o account ng si Pablo ay namaalam sa kanyang mga kapatid sa Ephesians, especially the elders, no po. Maalam siya. Nais kong basahin natin sa Acts 20:37-38. Ang sabi po niya, at silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasak at nangagsiyakap sa liig ni Pablo at siya ay hinagkan nila. Na ikinihahapis o kinalulungkot ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang mukha at kanilang ihahatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong. Malungkot, hindi po ba? Hindi pa patay si Apostol San Pedro ay umiiyak na sila, nalulungkot na sila sa kanyang pamamaalam lamang, sapagkat yun na ang huling pagkakataon na makikita nila siya. How much more sa atin na literal ng nalagutan ng hininga, nawala, nabawi na mula sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Mga minamahal na kapatid, tandaan natin, sa kabila ng maranasan nating sorrow of separations, hindi natin mararanasan po sa kabilang banda ang sinasabi ng Biblia na sorrow of desperation. This is the despair of having no hope. Wala po ba tayong pag-asa, mga kapatid? Mayroon po tayong pag-asa dahil kay Kristo. And then there's also the despair of not ever seeing a loved one
Again, makikita po ba natin o hindi ang ating mga naunang namatay na mga mahal sa buhay? Ayon sa Biblia, we will surely see our loved ones again. Ayan. Pangalawa, hindi lang po natin maranasan ang kalungkutan bago sumapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tignan din natin po ang pag-asang makakamtan nating mga mananampalataya sa muling pagbabalik ni Jesus. At yan po ay mababasa natin sa talataang 14 at 17 hanggang 17 ng ating teksto. Sa mga namatay na, ano ang kanilang kakamtin? Sila'y bubuhayin at isasama kay Jesus. Dahil sinasabi po sa talatang 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Napakaliwanag po. Ngayon pa lang, kung nakikinig kayo, nabasa nyo na ang matalatang ito, dapat tayong magbunyi, dapat tayong maaliw, dapat tayo'y masaya pa rin. Maski na sa kabila ng kabigatan, kaliwat kanan, dapat pa rin tayong tumaglay ng ngiti, ng saya sa ating mga puso at isip, sapagkat alam natin, mga minamahal na kapatid, na tayo ay sasama sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Alright. Sa mga namatay po yon, sila'y bubuhayin at isasama kay Jesus. Ulitin ko yung verse 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sa ating talata, nilimitahan lang po ni Apostol Pablo ang kanyang discussion para sa mga mananampalataya. Bagamat o subalit sa ibang bahagi ng Biblia ay mababasa natin ang pagkabuhay ng mga uli ay di lamang sa mga matuwid, ngunit maski na ang mga makasalanan Panginoon ay gayon din. Sila'y babangon muli. Pero hindi sa magkaparihong final destination. Sapagkat sinasabi sa John 5:28-29, huwag kayong mangagtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumagawa naman ng masama ay parurusahan. Magkaiba po ang direksyon o kahahantungan, finally, ng bawat tao sa mundong ito, ng masama at ng mabuti. Hindi isang tahanan, magkaiba pong destinasyon, mga kapatid. Ang kamatayan ay tinatawag po ng Biblia na isang pagtulog lang or sleep. Ibig sabihin, pansamantalang pagkawalay lamang sapagkat muli silang bubuhayin para sa kanilang final destination. Tayo dapat mga mananampalataya ay excited sapagkat alam natin ang pangako ng Panginoon. Alam natin ang kanyang mga salita hinggil sa pagsapit ng ating kamatayan na pagkatapos nun tayo ay may isang lugar na masaya, lugar ng reunion, lugar sa piling ng ating tagapagligtas na si Jesus. Excited sana ang bawat isa, mga kapatid, sa paghahantay natin sapagkat ang mga katotohanan ito ay darating sa atin. This life on earth is but just a temporary experience. Mas maranasan natin ang mas masayang buhay doon sa piling ng ating Panginoon. Yung pong salitang pagtulog or sleep, it implies rest. Di po ba? When one is sleeping, literally, there is rest from one's labor.
Kaya ka nga namamahinga dahil napagod ka, no? Kaya nga sinasabi doon sa Revelations chapter 14:13, ang sabi niya, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap na dinanas nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. Kaya tuloy lang mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga namatay na naglingkod sa Panginoon. Mayroon pong tiyak na gantimpala na nakalaan para sa kanila dahil sa kanilang mabubuting gawa. They will rest from their labors. Wala na, babay na tayo sa pagtitiis, sa karamdaman, sa kahirapan, sa tukso, sa pagsubok, sa kawalan, sa sakit, at marami pang iba. Lahat nito ay iiwan na natin. Tayo'y mamamahinga sa piling ng ating Panginoon. Ito ay kanyang salita. Ito ay kanyang pangako. At sa mga buhay pa po, ano ang mangyayari sa kanila? Sila'y dadalhin sa mga ulap o himpapawid. Sapagkat sinabi dito sa talatang 15 to 17, nais kong basahin, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So mauuna po yung mga namatay na babangunin o gigisingin ng Panginoon, and then in the twinkling of an eye tayo ay isasama, tayong mga nabuhay pa, mga kapatid, nabubuhay pa sa mundong ito, sa pagdating ng Panginoon, kung tayo ay buhay pa rin, no, tayo ay kasunod pagkatapos na bangunin niya mula sa mapatay ang mga nauna na nating mga mahal sa buhay. Hindi tayo mauuna sa mga namatay na. Sa 16, sabi niya, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Malinaw po. 17, pagkatapos ng mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailan paman. Hindi po ba isang napakalaking kaaliwan ito mula sa salita ng ating Panginoon? Na tayong mga matuwid, mga minamahal na kapatid, pagkatapos buhayin ng mga patay, sa isang kisap mata tayo'y dadagitin patungo sa itaas, sa himpapawid, sa ulap. At mula roon, tayo'y isasama ng ating Panginoong Hesus magpakailan paman. Be encouraged with this word. Pangatlo po, hindi lang po tayo makakaranas ng kalungkutan, hindi lang din po tayo magkakamit ng pag-asang galing sa Diyos para sa mananampalataya. Ang pangatlo, tayo po dapat ay mag-aliwan sa bawat isa. Lalo na sa panahon ngayon, hindi natin pwedeng bisitahin sa bahay, sa hospital, o saan mang lugar ang ating mga kapatid sapagkat tayo ay may mga restriction na hindi dapat lumabas ng bahay lalo na sa mga araw na ito mga kapatid. In fact, ang Rizal ay kasama po doon sa pagsuspende ng klase in the next 2 weeks magmula po sa bukas, Lunes. No po. So, kailangan nating mga galiwan sa bawat isa. Sa verse 18 sinabi, kaya nga mga kapatid, pasiglahin. Sa ibang translation, palakasin ang loob o aliwin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Anong inaaral? Instructions on how to live a holy life, instruction on how to live while waiting in the return of our Lord and Savior Jesus Christ.
iniutos po ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo na tayo ay dapat mag-aliwan sa isa't isa. It is my responsibility, your responsibility, and the responsibility of all na magpalakasan tayo sa bawat isa. Kaya tama yung mga ginagawa natin. Nagsisend tayo ng mga encouraging verses, quotations, mga bagay gamit ang social media para tayo ay palakasin, lalo na sa ating pananampalataya, mga minamahal na kapatid. So, inutos ng Diyos na tayo po ay mag-aliwan sa isa't isa. Paano natin ito gawin? Puntahan at damayan natin ang mga namatayan ng mahal sa buhay. Lakas ng loob na lang po sa panahon natin ngayon ang makabisita, makapunta sa hospital o kaya sa burol ng isang namatayan natin na mahal sa buhay. Pero kung may pagkakataon tayo at pwede rin naman, puntahan natin sila, i-text natin sila, ipadama natin ang ating pagdamay sa kanilang mga naulila ng mga mahal sa buhay na nauna na. Gaya po ng ginawa ng mga Hudyo sa John chapter 11, the account of Lazarus' death. No po? Sabi sa verse 19, marami sa mga Hudyo ang pumunta sa mga kababaihan na nakapalibot kina Marta at Maria upang aliwin sila tungkol sa kanilang kapatid. Yung mga Hudyo po dumating at ang Panginoon with a delay dumating din and He performs a miracle, and that is no other than the rising of Lazarus, his friend. So, gayong kaaliwan ang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa mga magkakapatid na Marta at Maria. Sinabi kasi sa Romans 12:15, makigalak kayo sa nagagalak, makiiyak kayo sa mga nagsisiiyak. At sinabi rin ng Biblia, mga kapatid, na mas mabuti ang pumunta sa bahay o pamilyang nagdadalamhati o may minatay kaysa sa pumunta sa mga selebrasyon katulad ng birthday, kasal at marami pang ibang selebrasyon. Sa 2 Corinthians 1:3-4, sabi doon, comfort them with the comfort we have in Christ, especially the comfort provided by the hope we have in Christ. Mababasa rin natin yan doon sa ating key verse, and then sa chapter 5 from 10 to 11. This comfort will sustain us in times of great loss and of great sorrow. Tandaan natin po yan. Makakapanatili tayong matatag, lumalaban, masigla sa pagsunod sa ating Panginoon, maski na tayo makakaranas ng great loss and great sorrow dahil sa kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. At hindi lang po yan mararanasan sa nakalipas, sa kasalukuyan, hanggang sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, mararanasan po ng bawat isa sa atin. Kaya sinabi, be strong. Tayo ay dapat maging malakas. Maaliw tayo sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Lalo na hinggil sa pagbabalik ng ating Panginoon upang kunin tayo ng mga mananampalataya, buhay man o patay. Bilang pangwakas, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Jesus, tayo ay makararanas ng matinding kalungkutan dahil sa pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit di tayo dapat mangalungkot kung tayo ay matapat na sumusunod kay Jesus, sapagkat may pangako sa atin ang Diyos na tayo ay isasama niya kay Jesus upang kunin at kung saan siya naroon ay doon din tayo dumuon. Mababasa natin yan sa chapter 14 ng 1, particular in verse 6. Dapat po nating alalahanin na ang kamatayan ay hindi po isang goodbye, kundi isang
good night lamang. Mayroon po isang kwento. Mayroong mag-asawa, mayroon silang 7 magkakapatid. Halos lahat ng kanilang mga anak ay mababait, huwarang anak, sunurin sa magulang, may takot sa Diyos. Ngunit may isa po na kakaiba ang pag-uugali. Yun siguro yung sinasabi nilang black sheep of the family. At ang nag-iisang ito ay ganito ang narinig niya sa deathbed ng kanilang tatay. Sabi ng tatay doon sa 6 na mabubuti at matutuwid ng mga anak, good night. Ngunit doon sa medyo pasaway na anak, ang narinig niya ay ito, son, goodbye. Ano po ba ang pagkakaiba ng good night at ng goodbye? Ang good night, pansamantalang hihimlay, maiiwan ka, pagkagising, magkikita kayong muli. Pero yung goodbye ay maaring hindi na kayo magkikita dahil sa kamatayan. Ano ang gusto mong marinig mula sa isang mahal sa buhay sa kanyang deathbed o bago siya mamatay? Would it be good night or goodbye? Good night lang sa ating mga kapatid na nauna ng yumao. Sana hindi tayo makarinig sa isang mamamatay na mahal sa buhay sa kanyang deathbed ng goodbye. Hindi lahat ng goodbye ay sweet. Hindi lahat ng goodbye ay masaya. Sana kung makarinig man tayo ng goodbye, it would be under the blessing or the grace of our Lord. Sapagkat alam natin, ang paghihiwalay nito ay pansamantala lamang. Makakamtan din natin ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Muli tayong magkikita-kita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Despite, Panginoon, na ang paligid namin ay mapanganib, we can have freedom of praising you in your church and in our homes. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng paalaala sa amin, Panginoon, kung papaano namin harapin ang iyong muling pagbabalik ang mga araw bago ka dumating, Panginoon, na punong-puno ng pagdurusa, kahirapan, karamdaman, at marami pang ibang suliranin. Mabuti na lang, Panginoon, at ikaw ay aming nakilala bilang kaibigan, bilang doktor, bilang tagapagligtas. At sa kabila ng aming kasalanan, Panginoon, makasalanang kalagayan ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka, tanggapin bilang sariling tagapagligtas ng aming buhay. Yan ang aming pinanghahawakan. Ang iyong mga pangako at mga salita ay nasa aming puso at isip, sapagkat kami sumampalataya sa iyo na kayo po, wala nang iba, ang aming dakilang tagapagligtas. Tulungan mo kami sa aming paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, na mangag-aliwan kami sa bawat isa ng iyong mga salita ng pag-asang minsan ay ipinatanggap mo na sa amin, upang kaming lahat ay manatili hanggang sa huling hininga ng aming buhay o hanggang sa huling araw dahil ikaw ay babalik na sa amin. Ang dalangin ko, Panginoon, patatagin mo ang bawat pamilya, ang bawat individual na miyembro, lahat, Panginoon, under the Wesleyan Church and all Christian churches, at mabigyan din ng pagkakataon, Panginoon, sa pamagitan ng aming pangangaral, ang mga taong makasalanan, malayo at malapit sa amin, upang maranasan din nila ang pag-asa at kaaliwan habang naghihintay kami sa iyong pangalawang pagbabalik. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. At ngayon, mga minamahal na kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu naway sumaating lahat ngayon at magpakailanpaman. Amen.